Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang triple threat na napalabas noong 2019. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang pelikula sa pagdating ng isang babaeng nagngangalang Zian sa isang mataong lungsod na tinatawag na Maajia. Si Zian ay isang mayamang tagapagmanang Tsino na nagbigay ng kanyang kayamanan upang labanan ang tumataas na krimen sa lungsod. Kamakailan, nagkaroon ng maraming krimen na nagtatarget sa lokal na komunidad ng Tsino sa Maajia. Upang maprotektahan ang mga residenteng Tsino, ang embahada ng Tsina ay nakipagtulungan sa lokal na pamahalaan upang harapin ang isyong ito. Pagdating ni T sa Mahajaya, sinalubong siya ng isang espesyal na security team mula sa Chinese Embassy. Nandyan sila upang matiyak ang kanyang kaligtasan sa kanyang pananatili sa lungsod. Lumipat ang eksena sa isang siksikan, ligaw na lugar kung saan naghahanda ang dalawang dating sundalo para sa isang misyon. Ang isa ay si Pai Yu, isang dating miyembro ng Thai Special Forces, at ang isa ay si Long Fei, isang dating opisyal ng espesyal na puwersa ng China. Sila ay bahagi ng isang grupo ng mga mersenaryo na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang De Viro. Sinabi niya sa kanila na sila ay nasa isang humanitarian mission upang iligtas ang mga bilanggo na hawak ng mga teroristang grupo. Gayunpaman, hindi alam ni Pai Yu at Long Fei na may hidden agenda ang De Viro. Plano niyang palayain ang kanyang pinuno, isang kilalang terorista na nagngangalang Collins, na nakakulong sa isang kampo ng detention ng MI6 sa isang kalapit na nayon. Di nagtagal, naglunsad si De Viro at ang kanyang pangkat ng marahas na pag-atake sa nayon, na binabantayan ng mga sundalong Indonesian. Ang biglaang kaguluhan ay gumising sa isang lalaking nagngangalang Yaka, na natakot nang makitang inaatake ang kanyang nayon at nalaman na namatay ang kanyang asawa sa karahasan. Sa gitna ng kaguluhan, pumarap si Yaka kay Pio. At sila ay nasangkot sa isang matinding labanan. Sa sandaling iyon, ang isa sa mga tauhan ni De Viro, si Moak, ay naghagis ng granada kay Yaka, na nagpatomba sa kanya. Mabilis na lumipat si De Viro at ang kanyang mga tauhan sa kampo ng detention ng MI6, kung saan inalis nila ang mga gwardya at pinalaya si Collins. Iniiwan nila ang iba pang mga bilanggo, nakalimutan, puno ng galit. Naghiganti si Collins sa ahente ng MI6 na nakahuli sa kanya, pinatay siya sa malamig na dugo. Pagkatapos, si Collins at ang kanyang mga tauhan ay nagtanim ng bomba at pinasabog ang kampo upang mabura ang anumang ebidensya ng kanilang mga aksyon. Lingid sa kanilang kaalaman, nakaligtas si Jaka sa pag-atake. Determinado siyang parangalan ng mga patay, naghukay siya ng mga libingan para sa kanyang asawa at sa mga taga-nayon, na nagbibigay sa kanila ng maayos na palam. Matapos silang mailibing, nangako si Jaka na maghihiganti sa mga responsable sa trahedya. Samantala, sa Mahajaya, isang babaeng nagngangalang Sufang ang nakatanggap ng balita na si Collins ay matagumpay na napalaya. Nasasabik sa impormasyong ito, nagpa siya si Sufang na kunin si Collins at ang kanyang mga tauhan upang tulungan itong makamit ang kanyang sariling mga layunin. Pagkalipas ng ilang araw, nalaman ni Yaka na sina Pai Yu at Long Fei ay nakikibahagi sa isang ilegal na labanan sa lungsod ng Mahajaya. Galit at sabik na maghiganti, si Jaka ay sumugod sa laban at pinanood si Pio na nakikipagkompetensya. Kahit na puno ng galit ang kanyang puso, sinisikap ni Jaka na matuto mula sa kahangahangang estilo ng pakikipaglaban sa Muay Thai ni Pio. Nang matalo ni Pio ang kanyang kalaban at idineklarang panalo, gumamit si Jaka ng pera para suhulan ang isang miyembro ng fighting committee. Hinahayaan siyang sumali sa kompetisyon sa lalong madaling panahon. Magkaharap sina Jaka at Long Fei sa singsing na dala ng galit. Mabangis ang pag-atake ni Jaka, ngunit ang kanyang mga welga ay madaling nalabanan ni Long Fei, na sanay pa rin sa Tai Chi. Nagawa ni Yaka ang ilang matalas at tumpak na suntok gamit ang kanyang husay sa martial arts. Gayunpaman, sa huli, dinaig ni Long Fei si Jaka, na kinikilala si Jaka bilang ang taga-nayon na kanyang nakipaglaban ilang araw lang ang nakalipas. Hiniling ni Pai Yu kay Long Fei na iuwi si Jaka sa kanilang tahanan. Ginagamot nila ang mga sugat ni Jaka at pinagsaluhan siya ng pagkain habang ipinapaliwanag ang katotohanan tungkol sa nangyari. Gusto nilang matiyak na naiintindihan ni Jaka at hindi nagkakamali na maghiganti sa mga maling tao. Ipinahayag ni Pai Yu at Long Fei na sila ay mga mersenaryo na nagtatrabaho para sa De Viro. Nananligaw sa kanila sa paniniwalang sila ay nasa isang humanitarian mission upang iligtas ang mga sibilyan mula sa mga terorista. Sa katotohanan, ang plano ni De Viro ay palayain si Collins, ang leader ng terorista. Matapos palayain si Collins, dinakip sila at itinapon sa isang hola. Sa kabutihang palad, sina Pio at Long Fei ay nakatakas at napalaya ang iba pang mga bilanggo bago sumabog ang isang bomba at nawasak ang lugar.
Ngayon, ipinaliwanag ni Pio at Longfei kay Yauka na hinahanap nila si Collins at ang kanyang barkada. At dapat silang magsama-sama upang makamit ang kanilang mga layunin. Gayunpaman, matapos malasing sina Pio at Longfei, may nakatagong plano si Yauka. Pumunta siya sa himpilan ng pulisya at isinumbong sila sa pagiging sangkot sa iligal na sugal. Sina Pio at Longfei ay mabilis na inaresto at dinala sa Central Police Department. Samantala, nakipag-ugnayan si Yauka kay Collins Middleman, sinabi sa kanya na sina Pio at Longfei ay nakaligtas sa pagsabog at nasa istasyon ng pulisya. Nang marinig ang balitang ito, nagpasya si Collins at ang kanyang mga tauhan na patayin sina Pio at Longfei. Sa ibang lugar, nagutos si Siu Fong kay Collins at sa kanyang mga tauhan na patayin si Xian. Nakikita niya si T bilang banta sa kanyang mga ilegal na aktibidad sa Mahajaya. Pagkatapos dumalo si T sa isang panayam sa isang istasyon ng telebisyon, plano niyang pumunta sa embahada ng China para sa proteksyon. Gayunpaman, dumating si Collins at ang kanyang mga tauhan at tinangka siyang patayin. Sa magulong pag-atake, maraming bodyguard ang nawalan ng buhay, kasama na si Madam Liang, ang pinuno ng seguridad sa embahada ng China, na binaril. Bago siya mahulog, binalaan ni Madam Li si T na kailangan niyang pumunta sa Central Police Department dahil ito ang pinakaligtas na lugar sa ngayon. Hinihimok niya ang pulisya na tulungan si T na makarating sa embahada. Inipon ang lahat ng kanyang tapang, tumakas si T mula kay Collins at sa kanyang mga tauhan, at sa wakas ay nakarating sa istasyon ng pulisya. Samantala, nang hindi mahuli si T, pumunta si Collins at ang kanyang mga tauhan sa Central Police Department upang alisin sina Pio at Longfei bago nila masabi sa pulisya ang tungkol sa mga krimeng ginawa sa kagubatan. Nang dumating si T sa istasyon ng pulisya at humingi ng tulong, nahihirapan ang mga opisyal na maunawaan siya dahil sa hadlang sa wika. Pagkatapos ay dinala ng isang pulis si Longfei upang kumilos bilang isang interpreter, habang si Pio ay itinatanong sa ibang silid. Sa sandaling iyon, si Collins at ang kanyang mga tauhan ay sumabog sa istasyon ng pulisya, na sinalakay ang lahat ng nakikita. Madali nilang nadaig ang mga pulis, habang sinusubukan nina Longfei at Pio na protektahan si T. Tumulong si Longfei na makatakas sa kaguluhan habang nakikipaglaban si Pio sa isa sa mga tauhan ni Colin, si Steiner. Ang dalawa ay nakipag-away hanggang sa si Jaka, na nanunood, ay binaril si Steiner mula sa likuran, na nagpapahintulot kay Pio na tapusin siya. Pagkatapos ng laban, ipinahayag ni Jaka na siya ay nasa panig ni Pio at Longfei. Sinadya niyang hayaan silang mahuli para ilabas si Colin. Hinikayat ni Jaka si Pio na umalis kaagad habang nakikipag-usap siya sa mga natitirang miyembro ng tauhan ni Colin. Samantala, nakaharap ni Longfei ang isa pang alipors ni Colin, si Joey, at nagawang talunin siya. Pagkatapos ng laban, tumakas si Longfei kasama sina Pio at T. Gayunpaman, determinado si Collins at ang kanyang mga tauhan na huwag hayaang makatakas ang tatlo. Kahit na ang ilan sa kanyang mga sinanay na alipors ay ibinaba na. Bumalik sa embahada ng China, nalaman ng embahador ng China na si Ziyan ay nawawala at agad na nag-utos ng paghahanap upang mahanap siya. Matagumpay na nakatakas sina Hayo, Longfei, at Ziyan mula kay Collins at sa kanyang mga tauhan. Galit na galit si Collins dahil nawala na siya ng malay sa kanila. Di nagtagal, nakatanggap siya ng tawag mula kay Siu Fong, na nagtanong sa kanya tungkol sa kanilang kabiguan na patayin si T. Sa sandaling iyon, kinurot ng isang pulis si Collins at tinutukan siya ng baril. Ngunit biglang sumulpot si Yauka at inaresto ang pulis. Sa una ay naghihinala si Collins kay Yauka, nagtataka kung bakit niya ito tinutulungan. Gayunpaman, nagawa ni Yauka na kumbansihin si Collins na kilala niya ng husto ang lungsod ng Mahajaya, at makakatulong sa kanya na makamit ang kanyang mga layunin. Nang marinig ito, pumayag si Collins na tulungan siya ni Yauka. Samantala, sina Pio, Longfei, at T ay nagplanong humingi ng kanlungan sa embahada ng China. Pinag-usapan ni Collins at ng kanyang mga tripulante ang kanilang susunod na hakbang, na napagtanto na dapat nilang makuha ang T sa loob ng 48 oras, gaya ng itinuro ni Su Feng. Iminungkahi ni Yauka na pumunta sila sa embahada ng China, alam na malamang na dadalhin ni Pio at Longfei si T doon. Oo nga naman, isa sa mga lalaking Collins, na nag-espiya sa embahada, ay nakakita ng T patungo sa direksyong iyon. Agad na humabol si Collins at ang kanyang mga tauhan. Sa kanilang pagtakas, nakasalubong ni Pio at ng iba pa si Yauka. Sinabi niya sa kanila na umalis kaagad habang binibigyan niya si Collins at ang kanyang mga tauhan ng maling impormasyon para bigyan sila ng oras. Gayunpaman, si Deviro ay naghihinala kay Yauka, pakiramdam niya ay may sariling agenda siya sa pagtulong kay Collins. Nakahanap sina Pio, Longfei, at T ng isang lugar upang magtago at gumawa ng plano.
Samantala, habang naglalakbay si Yuka sa punong tanggapan ng Collins, naalala niya ang pagkawasak ng kanyang nayo na dulot ng DeViro at ng kanyang mga tauhan. Sa kaibuturan, nararamdaman ni Yuka ang sakit ng mga alaalang iyon at determinadong maghayganti. Nang dumating si Collins sa kanyang base, nakatanggap siya ng tawag mula kay Pio. Nag-aalok si Pio na palitan ang T sa 100,000 at ang kanyang kalayaan, na nagmumungkahi na magkita sila sa lumang polo club. Nang walang pag-aalinlangan, sumang-ayon si Collins, alam na malapit na ang oras. Pagkatapos ng tawag, inutusan ni Collins ang kanyang mga tripulante na gastusin ang lahat ng kanilang natitirang pera upang umarkila ng mga shooter para patayin sina Pio at Longfei sa lalong madaling panahon. Kinaumagahan, binisita ni Pio ang kanyang dating amo at hinikayat siyang bigyan sila ng baril, na nagpapaalala sa kanya na minsan ay may utang siya kay Pio. Habang naghahanda sila para sa palitan, unang dumating si Collins at ang kanyang mga tauhan, kasama si Yuka at ang mga mersenaryong inupahan nila upang tumulong sa pagbaba sa kanila. Nang gabing iyon, pumasok si Pio sa likod ng pinto, habang sina Longfei at Xian ay pumasok sa harap ng pintuan upang salubungin si Collins at ang kanyang mga tauhan. Mabilis na pinababa ni Pio ang mga mersenaryo, naiwan lamang ang mga alipors ni Collins na nakatayo. Sa panahon ng pagpapalitan, ibinigay ni Yuka ang portfolio na puno ng ransom money, habang naghahanda si Longfei na magbigay ng tsaa kay Collins. Gayunpaman, bago maabot ni Collins ang T, dumating si Pio at pinaputukan si Collins at ang kanyang mga tauhan. Isang matinding putukan ang sumiklab. Inihayag ni Yuka ang kanyang disguise at hinarap si DeViro sa labanan. Samantala, nilabanan ni Longfei si Joey sa isang mahirap na pakikibaka. Pagkatapos ng mainit na laban, nagawang patumbahin ni Longfei si Joey sa pamamagitan ng paghampas sa ulo nito ng laryo. Kapag nakababa na si Joey, sumugod si Longfei para tulungan si Yuka, na nakikipaglaban kay DeViro. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban, ang Tai Chi mula sa Longfei at silat mula kay Yuka, sa wakas ay natalo nila ang DeViro ng magkasama. Ilang sandali pa, mabilis na tinawagan ni Yuka ang Chinese ambassador at ipinaalam sa kanya ang lokasyon ni Xian. Samantala, sina Pio at Collins, na naubusan ng mga bala, ay nakipagdigma sa isang mabangis na hand-to-hand battle gamit ang lahat ng kanilang mga kasanayan sa martial arts. Sinubukan ni Yuka na tulungan si Pio, at magkasama silang nilabanan si Collins, ngunit napatunayang matigas siya at ilang beses siyang pinatumba. Habang nagawa ni Collins na ay pin down sina Pio at Yuka, nakita niya si T at naghandang barilin siya. Sa sandaling iyon, sumugod si Longfei, tumalon sa harap ni T upang protektahan siya mula sa mga bala. Sa sandaling makabangon muli si Pio, hinahamon niya si Collins sa isang walang kamay na tunggalian. Inilalagay ng Muay Thai Master ang lahat ng kanyang lakas upang talunin si Collins, na isang mahusay na mixed martial arts fighter. Sa isang matinding showdown, sa wakas ay nagawa ni Pio na patayin si Collins. Biglang sumulpot muli si Joey na inaakalang patay na at sinubukang barilin si Pio. Gayunpaman, pumagitna si T at ibinaba siya gamit ang isang rifle. Kinabukasan, dumating ang mga pulis at gwardiya mula sa Chinese Embassy para sunduin sila. Inihayag ni Madam Liang na si Yuka ang nagpaalam sa kanila ng kanilang lokasyon. Pagkatapos ay dinala niya si T sa embahada ng China para sa kaligtasan. Sa wakas, inaresto si Su Feng ng pulisya para sa lahat ng krimen na ginawa niya. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.